Anong ginawa mo? Nagdasal lang po ako na, Lord, ligtas mo kami. Huwag naman sana hanggang dito lang yung buhay namin. Sana maligtas kami. Gano'n kayo katagal sa bubong? Mga ano lang, 30 minutes lang kami nandun sa bubong. Kasi sobrang lakas ng tubig. Okay ba sa yung pinag-uusapan pa natin to o ayaw mo ng pag-usapan? Okay lang po. Baka hindi mo na, baka hindi mo kayang pag-usapan ito. Okay lang po. Okay lang. So, nung nasa bubong 30 minutes lang, anong nangyari? Kamusta bang anak mo? Yung panganay kong anak, nailipat po namin sa kabilang bahay kasi mataas Paano? po. May nag-rescue na ba sa inyo? Wala pong rescue eh. Pero paano, paano nyo kayo nalipat? Naghanap kami ng tali na para connect sa kabilang bahay. Tapos mailipat namin sa kabilang So, bahay. parang nilanguyin nyo yung baha Hindi. mula sa bubong? Hindi po, parang may tao po sa kabilang bahay. Ninano namin yung tali para ilipat yung bata. Oo nga, paano? Eh, kasi di ba may baha? Opo. Oh, rumaragasa yung tubig. Lumaragasa yung tubig. Inabot lang po. Ha? Inabot lang po ng ano. Parang may nakapatong po na bakal, connect to sa bahay. Tinali sa bakal, Opo. tapos may nakahawak. Nalampas sa baha yung bakal? Paano? Hindi po, nasa ibabaw po. Tali. Yung bakal po na sa kabilang bahay, tapos sa bahay namin, tinali po namin para, pero ano na siya, over sa tubig na po. Oo. Tapos, Naitawid po namin. naitawid yung panganay mo. Opo. Eh, paano ka at saka yung bunso? Yung 3 months old ko po, nailagay ko po sa bag, ng sling bag po. Tapos yung itatawid na po yung pangatlong bata. Sino pangatlo ba? Yung kapitbahay? Kapitbahay. Natumba na po yung bahay namin. Nabuwal yung bahay no, na Opo. tinutungtungan niyo yung bubong. Natumba na po yung bahay na tinutungan namin. Tapos, nawalan po ako ng malay kasi may dumagan po sa likod ko. Tapos pagising ko, wala na po yung 3 months ko. Habang nalulunod po ako, hindi po ako marunong lumangoy. Yung 3 years old ko po nasa kabila, hindi ko po alam kung paano ko po siya, hindi ko po nakita kung paano po siya nalunod. Bago siya naitawid sa kabilang bahay, sabi niya, Ma'am, I'm scared. Sabi ko, Sabi nung 3 3 years old ko, sabi niya, Mom, I'm scared. Sabi ko, don't be scared, Mom is here. Ano nangyari dun sa isa mo pang anak? No? Di ba nawala yung bag, inaanod na yung bag, kung saan nilagay mo yung anak mong isa? Habang nilalunod ako, nawala na po yung bag na nakalagay sa katawan ko. Naganap na lang po ako ng paraan na may mahawakan akong kahoy na matibay. Pero wala ako nahawakan kasi naaanod lahat. Tapos tumama pa ako sa punuan, nahimatay na naman po ako ulit. Ba't tumama sa yung... Katawan ko po, nakalati yung katawan ko sa... Parang nabagsakan ka ng puno. Opo. Ganun po yung katawan ko sa punuan ng niyog. Nahimatay po ako. Tapos, nawalan ako ng malay. Sabi ko, Lord, ito na po ba yun? Ito na ba yun ang last ko? Pero hindi eh. Parang may gumising po sa akin na, gising ka, kailangan kang mabuhay. Pag gising ko, nalunod ako. Langoy ako sa taas. May taong sabi, Day, naipisi dira pagkapyot. Sabi niya, Ang ibig sabihin, sabi niya, may lubid dyan. Humawak ka. Humawak ako ng lubid hanggang rumaragas sa yung tubig. Tapos iyak ako ng iyak. Sabi ko, sana kayo mga anak? Nasaan na kayo? Sigaw ako ng sigaw ng pangalan nila. Nasa sila. nung nawalan ka ng malay, bago ka nawalan ng malay, kasama mo pa yung panganay mo? Oh, yung nasa bubong pa po kami, kasama po kami dun. Pero nawalan ako ng malay, wala na po. Hindi ko na po siyang kasama. So parehong nawala yung kaanak mo? Opo. Wala na po akong balita sa kanya nung nailipat namin sa kabilang bahay. Sabi po nila, pagtumba po daw ng bahay namin, natumba din po yung kinakatayuan ng panganay ko. Hindi ko alam kung paano siya naanod.
Hindi lang si Luna yung nakaranas niya nitong bagyo. Napakarami. Napakarami. Kaya nung kinausap siya nung staff, nung ini-interview siya, tinanong siya kung kaya niyang i-share para magkaroon ng idea yung madlang people, di ba? Kasi alam natin, may mga narasalanta, may mga binaha, pero gaano talaga kalala yung hagupit nito sa mga kapamilya natin? Kaya nung sumang-ayon si Luna na i-share yung kwento niya, una, sinasaluduhan kita kasi ang tapang-tapang mo. Hindi ko alam kung paano yan hinaharap. Kung paano hinaharap ng puso ng nanay yung mga ganyang bagay. Di ba? Mawalan ka nga ng isang anak, grabe na yun eh. Dalawa pa. Tapos sa ganyang paraan.